Ang naging anak ay kambal. Kambal-kambal. At sila po ay nag-pioneer doon po naman sa Cavite. Ano ho, nagpastor din po kasama ang Pastor Emil at ang kanilang pamilya. Hanggang sa sila po ay bumalik dito po sa Batangas noong pong 2002 na-assign po sa Nagpulok Bethel Temple. At tinawag ng Panginoon, lumabas po sa Nagpulok Bethel Temple at nag-pioneer ng iglesia doon po sa Balok-Balok Bethel Temple noong pong 2011. Kaya by July 10, sila po ay 15 taon na doon po sa Balok-Balok. Kaya purihin ang Diyos sa buhay ng kanyang lingkod. Nais nating tawagin ang ating tagapagsalita para dalhin ang mensahe ng Panginoon, Reverend Leona Dezagon. Praise God. Salamat kapatid, Pastor Danny. At purihin po ang Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang Diyos po ay mabuti. Siya po ay laging mapagbiyaya at kahanga-hanga po sa kanyang mga gawa. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa isang pribilehiyo na makatayo sa inyong harapan at maging daluyan po ng Diyos para sa kanyang mensahe. At nagpapasalamat po ako sa Lord na alam ko po na meron po siyang inihanda para po sa ating lahat at hindi po nabibigo ang mga umaasa sa Kanya. Alam ko ang iba sa inyo nagtatanong, nasaan ang Pastor Emil? Kasama kaya? Hindi ko po siya nakasama ngayon. Naatake ho siya ng gout ng almost 1 week. Pero ang Diyos ho ay laging napakabuti, ang nag-iisang pinagmumula ng kagalingan. Pinagaling po siya ng Panginoon. Kahapon, nakakalakad na po ulit siya ng maayos at nakakagalaw ng maayos ang kanyang mga kamay kasi talaga pong halos 2 paa, 2 kamay, siko, tuhod, hanggang balikat. Talagang halos ganun po yung kanya naging kondisyon. Pero hindi po nagbabago ang Diyos na pinagmumulan ng kagalingan. The only source of healing. At ako po ay talagang nagpapasalamat sa Panginoon kasi muli po pinigay niya. Hindi nga lang po siya naisama ngayon dahil nga po, siyempre kakatapos lang, pero okay na po siya. At ako po ay naniniwala na meron pong panahon. Ready ho siya. Gustong-gusto ho niya na makasama. Pero may plano po ang Diyos sa lahat ng bagay. Kaya salamat po sa Panginoon. Lagi pong napakabuti ng Diyos. At talagang kahanga-hanga po. At ang Kanya po talagang pagtataguyod sa atin ay talaga naman pong kamangha-mangha. Kaya salamat po sa Panginoon. At sa umagang ito, ako po ay tumatayo bilang daluyan ng kanyang mensahe. At ngayon po ay nakatema po tayo na bearing fruit in the Spirit. Kaya ang buong PAG po ay nagtatalakay patungkol po sa bunga ng Espiritu. At salamat po sa Diyos sapagkat kalooban po ng Panginoon na patuloy tayong nagbubunga para po sa kanyang karangalan. Amen po ba? Ano ho? Kaya sa umagang ito ay yun po ang ating pagsasalusaluhan sapagkat kalooban po ng Panginoon na patuloy na maranasan natin ang pagbubunga na kaloob ng banal na Espiritu dahil po sa ating kaugnayan sa ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya ngayon pong umaga, isang pagpapala po at kagalakan na ako po ay maging daluyan ng Panginoon para po sa kanyang mensahe para na sa umagang ito at tayo po ay magsasalo-salo sa kanyang mga salita na ito po ay atin pong matutunghayan sa aklat po ng Juan, chapter 15, verses 1 to 17. Ano po? So, salamat po sa Lord at alam ko po na ang ating puso ay inihanda ng Panginoon at lahat po tayo ay patuloy na magre-receive mula po sa Kanya. Iniimbitahan ko po kayong makita yung muli sa umagang ito
At ating pong babasahin ang ating teksto, purihin po ang ating Panginoon. John chapter 15, mula po sa talatang 1, aking pong babasahin. Tunghayan po ninyo sa inyong mga Bibliang hawak. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sanga na nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa magitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin, mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ng sagana, hindi magbubunga ang sagang hindi mananatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung kayo ay hindi mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, iniahagi sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo anuman ang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ng aking Ama kung kayo ay masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinutupad ko ang utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayong mga kaibigan sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo ay humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, anumang hingin nyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang aking utos sa inyo, magmahalan kayo. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal at Diyos na napakabuti, Diyos sa pinagmumula ng lahat ng aming mga pangangailangan, ang Diyos na tapat. Nagpapasalamat po kami na sa araw na ito, alam po namin na inihanda ninyo ang mensahe para sa bawat isa, dahil kayo po ang Diyos na nakakakita at nakakaalam ng kanilang mga pangangailangan, ng pangangailangan ng bawat isa. Salamat po, Ama, na sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang kapangyarihan at ang patnubay ng banal na Espiritu Santo ay patuloy po naming mararanasan sa kalagitnaang ito. Narito po ang inyong lingkod, tumatayo bilang inyong sisidlan, daluyan, Panginoon, ng inyong mensahe para tagpuin ang bawat isa na ngayon, Panginoon, ay naaabot ng iyong mga salita. Marami pong salamat, Banal na Espiritu Santo. Malaya niyo pong isagawa ang inyong kalooban. Malaya niyo pong sabihin kung ano ang inyong mensahe. Bigyan mo po kami ng pusong bukas, isang pusong handang sumunod, handang tumalima, Panginoon, sa inyong mga salita. At hayaan nga po ninyo na tanging sa iyo kami manatili, Panginoon, at ang pagbubunga ay lubos naming maranasan sa aming mga buhay sa lahat ng aspeto. Marami pong salamat, tanging ang kalooban niyo ang mangyari, tanging ang nais niyo ang mahayag, sapagkat ako po ay isang sisidlan at daluyan na nag-aalay ng aking sarili para po, Panginoon, sa ministeryong ito ng paghahayag ng iyong salita. Maraming salamat po, Panginoong Hesus, maluwalhati at mataas ang inyong pangalan, ang inyong pagkilos, Banal na Espiritu Santo, ang malayang mangyari at maranasan sa kalagitnaan po namin na ito. Salamat po, ito po ang aming taimtim na panalangin, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Manatili sa source, pagbubunga ay lubos.
Amen? Hello po? Manatili sa source. Pagbubunga ay lubos. Pwede ho ba pakisabi nyo sa katabi nyo? Manatili sa source. Pagbubunga ay lubos. Alam po natin na ang pananatili po sa source ay napakahalaga at ang mapahiwalay po sa pinagmumulan ay napaka-mapanganib. Ano po? Kung atin pong oobserbahan, ano po, sa ating kapaligiran, lalo na po yung mga talagang mahilig po sa paghahalaman, yung pong ating mga plants, mga land plants po natin, ano po, at alam po natin yung source of life po nila talaga ay doon sa lupa. At sa oras po na ihiwalay po natin, bunutin natin yung mga naiinip, at katagal nang nakatanim ay hindi pa nagbubunga, ay subukan ho ninyo na sa inip ay bunutin, ay lalong wala po kayong maaasahan. Di po ba? Ano ho? Sa oras na ihiwalay po natin ang isang halaman, ano po, sa lupa, ito po ay talagang unti-unti na po yung matutuyo, mawawala na po ng silbi yan. Sapagkat alam natin, doon siya kumukuha ng kanyang buhay upang ito ay manatili at ito ay makapagbunga. Tama po ba? Hello po, ano? At ganun din po yung isda. Ang source of life po ng isda ay doon sa tubig. Yun po yung kanyang tirahan, doon po siya nabubuhay. At gano'n man po ito kasigla, gano'n man po ito sabihin natin, ka-active, ano po, sa oras na atin po siyang ihiwalay sa tubig, ay alam na po natin yung sunod na pwede pong mangyari. Di ba? No. Kaya yung mga isdang inihiwalay sa tubig ay talagang napupunta sa kawali. Ano? At nagiging pagkain na. Ano po? Ganun po yung reality na ating pong nakikita. At dito po sa ating teksto na binasa po ngayon, ay maliwanag po na ipinapakita po sa atin kung gaano po kahalaga yung connectivity, yung kaugnayan, yung pananatili na pinapakita po sa atin ng Panginoong Hesus kung gaano kahalaga na ang isang sanga ay nananatili na nakakabit sa kanyang puno upang ito ay magbunga, upang ito ay manatili ang buhay at ang mapahiwalay po ay napaka-mapanganib. Amen po ba? Ano? Ang mapahiwalay. Ang isang sanga na mapahiwalay sa puno ay mapanganib. At alam po natin na ito po ay mawawala na po ng opportunity para sa pagbubunga sapagkat ito po ay mawawala ng buhay. Kaya ngayon pong umaga ay atin pong patuloy na pagsalusaluhan ang mga salita ng Panginoon mula po dito sa ating pong teksto at ating pong tingnan kung paano po ang tunay na pagbubunga. Paano po ba tayo? Are we desiring to be fruitful? Tayo po ba ay nagnanasa ng isang mabunga, isang produktibo, isang tunay na mabungang buhay Kristiyano? Amen po ba? Hallelujah. Ano po? Pagbubunga. Ano po? At napakahalaga po yung pananatili sa source. Ang pananatili doon sa pinagmumulan upang tayo po ay patuloy na magbunga. So paano po ba tayo magbubunga? Una po, napakahalaga, sabi po dito sa ating talata, sabi po ng Panginoong Hesus, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Unang-una po, napakahalaga, be connected to the Father. He is the source through Jesus Christ. Be connected. Para po magkaroon ng tunay na pagbubunga, napakahalaga na tayo po ay konektado sa Ama sa pamagitan ng ating pong Panginoong Hesus. Ang Ama ang tagapag-alaga, ang may-ari at pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay. Ang sabi po ng James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift comes from the Father of light. Lahat ng mabubuti, sakdal at ganap na kaloob ay nagmumula sa Ama, Ama ng kaliwanagan at walang anumang pagbabago.
Ang mabuting ama na hindi nagmabago at pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay. Siya po ang tagapag-alaga, siya po ang tagapag-ingat, siya po yung sumusubaybay, siya po ang nagkakaloob ng lahat ng mabubuting bagay. At ang pagkakaroon po ng kaugnayan at relasyon sa Kanya, na siyang source, ay napakahalaga. Ano po? At sino mang tao ay hindi po maaaring magkaroon ng anumang koneksyon sa Ama maliban lamang sa ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya napakahalaga po na maunawaan ng bawat isa. Maaring sa iba, ito ay alam na, pero isang napakahalagang paalala na lagi nating makita na ang ating pakikipagrelasyon sa Panginoong Hesus ay napakahalaga upang magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Ama na tagapag-alaga, tagapag-ingat, may-ari at pinagmumulan ng lahat ng mga bagay. Ang sabi po ng John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, kay Jesucristo, ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Lahat ng tunay na tumanggap at nanalig sa Panginoong Yesus ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. We are sons of God. That is our identity. Tayo ay mga anak ng Diyos dahil kay Jesucristo. Kaya kung nais po ng isang tao na siya ay magkaroon ng tunay na pagbubunga sa kanyang buhay, dapat konektado ka sa source. Dapat nakaugnay ka sa pinagmumulan. Dapat may relasyon ka sa Ama. At ito'y posible lamang sa pamagitan ng ating personal na pakikipagrelasyon kay Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Be connected to the Father, the source. Ano po? Through Jesus Christ. Dahil kay Jesucristo, anak ka ng Diyos. Dahil kay Jesucristo, we are the dwelling place of the Holy Spirit. We are the dwelling place of the Holy Spirit. Ang sabi po ng Ephesians chapter 1 verses 13 and 14, sa pamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu Santo ang katibayan na makakamit nating lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin sa pamamagitan niya. Sa gayon ay pupurihin ang kanyang kalwalhatian. Glory to God. Mga minamahal, sa ating pakikipagrelasyon kay Jesucristo, nagkakaroon tayo ng kaugnayan sa Ama. At sa pamamagitan ng ating pananampalataya, sa pamamagitan ng ating pagtanggap ng totoo at personal sa ating Panginoong Hesus, ang sabi po ng banal na kasulatan, ang banal na Espiritu ay ipinagkaloob sa bawat isang tunay na mananampalataya. Hallelujah! Ipinagkaloob bilang tatak, bilang katibayan, na lahat ng ipinangako ng Diyos ay lubos na makakamtan ng bawat tunay na mananampalataya. You are the dwelling place of the Holy Spirit when you receive Jesus Christ in your heart. Hallelujah! Ang sabi ng Biblia, ang lahat ng sumampalataya, pinagkalooban, ibinigay ang banal na Espiritu, nananahan sa bawat tunay na mananampalataya, ang banal na Espiritu. The third person of the Trinity is dwelling in every true believer of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Amen po ba? You are the dwelling place of the Holy Spirit. At dahil kay Jesucristo, dahil sa ating kaugnayan sa Kanya, lahat ng tunay na mananampalataya ay nakalalapit sa Ama. We have now access to the Father. Purihin po ang Diyos. Ang sabi po ng Galatians chapter 4 verse 5, at dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Ginawa na kayo ng Diyos na mga anak, hindi na mga alipin, at kung gayon
ay mga tagapagmana niya. Purihin po ang Panginoon. Mga anak na kayo ng Diyos. Ibinigay sa inyo ang Espiritu ng kanyang anak, ng Panginoong Hesukristo, para makatawag tayo sa God the Father ng Abba, Father. You can call Him now, Father. My source, my God, ang aking tagapag-alaga, tagapag-ingat, ang Diyos na hindi nagbabago, na pinagmumulan ng lahat ng mga bagay. You are now connected to Him through your faith to our Lord Jesus Christ, the Son of the living God. Be connected to the Father through Jesus Christ. Kapag konektado ka, tsak, may pagbubunga. Amen po ba? Amen? Hallelujah? Kapag konektado ka, tsak, may pagbubunga. Hallelujah. Yan po ang tinitiyak sa atin ng salita ng Diyos at ang katotohanan na ipinapaunawa sa atin ng banal na Espiritu. So una, napakahalaga yung ating pong connectivity. Yung ating pong kaugnayan. Pangalawa po, ang sabi po dito, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang mananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang magbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay itinatapon at natutuyo. Ang ganong mga sanga ay tinitipon at inihahagi sa apoy at nasusunog. Kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais nyo at matutupad iyon para sa inyo. Napararangalan ang Diyos. Napararangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayo'y magiging mga alagad ko kayo. Pangalawa po, stay connected to Jesus Christ, the only source of life and fruitfulness. Remain connected to Jesus Christ. Manatili po tayo. Ang sabi po ng Panginoong Hesus, manatili tayo sa Kanya. Kung hindi mananatili, hindi magbubunga. Walang magagawa kung hiwalay po sa Kanya. Matutuyo, mamamatay, mawawala ng silbi kapag po humiwalay sa puno ang sanga. Walang buhay, walang maasahangang pagbubunga. Tama po ba? Amen po. Napakaliwanag po ng mga ilustrasyon na ginagamit ng Panginoong Hesus para ipaunawa ang mensahe na nais niyang iparating. Kayang-kaya nating maintindihan. Kahit hindi tayo ekspertong magsasaka, alam po natin ang kahalagahan ng pananatili ng isang sanga sa kanyang puno para ito ay magbunga. Amen po ba? At ganon ipinapakita ng Panginoong Hesus ang kahalagahan ng ating pananatili sa Kanya para sa tiyak na buhay at pagbubunga. Hallelujah. Amen po ba? Manatili kayo sa akin. Wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Kagaya ng isang sanga na matutuyo, walang silbi, susunugin, walang maaasahang pagbubunga kung hiwalay kayo sa akin. Kaya ang sabi po sa atin, nais nating magbunga, remain connected to Jesus Christ. He is the only source of life and fruitfulness. Hallelujah. Amen po ba? Purihin po ang Panginoon. Ano po ba ang kahulugan ng pananatili? Ano po bang ibig sabihin ng Panginoong Hesus ng pananatili sa Kanya? Ito po ay paulit-ulit na binanggit ng Panginoong Hesus sa mga bahagi ng talata na atin pong binasa. Ang sabi po ng John chapter 15 verse 7, if you abide in me and my words abide in you, ask me whatever you wish and it shall be given to you. If you abide in me.
Kung mananatili ka sa akin, ang sabi ng Panginoong Hesus, kung mananatili sa iyo ang aking mga salita, ang ibig sabihin po, ang pananatili ay pagpapahalaga sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Ang ibig sabihin ng pananatili ay pagbibigay mo ng pinakamataas, pinakapangunahin na pagpapahalaga sa Kanya. Mananatili ka sa Kanya. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, walang pinakamahalaga sa iyo kundi ang Diyos at ang Kanyang sinasabi sa iyo. Amen po ba? Naunawa po ba natin? Pananatili, pagpapahalaga. Ang sabi po ng John chapter 15 verse 10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Paulit-ulit. Hello po. Ang pananatili ay pagpapahalaga sa Diyos at sa Kanyang salita. Ang pananatili ay pagsunod sa Kanyang mga inuutos. Ang pananatili ay pagpapahalaga sa Kanyang sinasabi. Ang pananatili ay pagbibigay ng importansya sa kung ano ang gusto ng Diyos at kung ano ang kalooban niya. Amen po ba? Hallelujah. So, pananatili. Sabi ng Panginoon, manatili kay sa akin. Ang sabi po ng John chapter 15 verse 14, kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Sabi ng Lord, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mga kaibigan ko kayo. Hindi ko kayo ituturing na alipin kasi hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Pero ako, sasabihin ko sa inyo kung ano ang sinasabi ng Ama. Ipapaalam ko sa inyo kung ano ang kanyang kalooban. Kung mananatili kayo sa akin, kung papahalagahan nyo ang aking mga utos, kung susundin nyo ang aking mga sinasabi, kayo'y ituturing kong aking mga kaibigan. Hello po. Gusto nating maging kaibigan ng Diyos? Na kung saan walang sikreto, dahil lahat Kanyang ipapaalam, sabi ng Lord, tuturing ko kayong mga kaibigan. Hindi alipin. Sapagkat bilang mga kaibigan, kung ano ang sinasabi ng Ama, sasabihin ko sa inyo. At sa magitan ng Banal na Espiritu Santo, nakakarating sa atin kung ano ang kalooban ng Ama. Sapagkat tapat ang Diyos sa Kanyang mga pangako. Pero kailangan manatili ka sa Kanya. Manatili ka sa Kanya. Sapagkat kung wala siya, wala po tayong magagawa. Kapag tayo po ay mananatili, kaya napakahalaga po na tayo po ay manatili sa Kanya. Maging masunurin tayo sa Kanyang mga salita. Pahalagahan natin ang Kanyang kalooban ng higit sa ating mga sarili o sa kaninumang mga tao. Higit sa ating pangarap, higit sa ating gusto, palagi nating piliin na sundin kung ano ang Kanyang salita. Kung tayo ay mananatili, kapag tayo ay mananatili kay Jesus, kung tayo po ay magiging masunurin sa Kanya, sa Kanyang salita, sa Kanyang kalooban, ang sabi ng verse 5, magbubunga ka ng sagana. Ang sabi ng verse 8, masagana kang magbubunga. O, binaligtad lang, ano? Magbubunga ka ng sagana, masagana kang magbubunga. Praise the Lord. Hallelujah. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Ang sabi ng verse 15, magbubunga ka at mananatili ang iyong bunga. Amen? That's the promise of the Lord. Kung tayo po ay mananatili sa Kanya, kung magiging masunurin tayo sa Kanyang kalooban, pangako ng Diyos, magbubunga tayo ng sagana. Hallelujah. At mananatili ang ating mga bunga sapagkat ito'y mula sa Kanya, hindi dahil sa ating sariling paraan o pagsisikap. Ito po ay kaloob ng Diyos dahil sa ating pananatili sa Kanya. Purihin po ang Panginoon. Kaya anuman pong bunga ang ating hinahangad, anumang bunga ang ating inaasahan, ito po ay posible, ito po ay mangyayari kung tayo po ay mananatili, kung tayo ay magiging masunurin sa Kanyang mga salita. Amen po ba? Yan po ang maliwanag na ipinapakita po sa atin, sa ating mga talata.
Marami po tayong mga pwedeng mapag-usapan tungkol sa pagbubunga, pero hindi po natin yan pag-uusapan ngayon. Ano-ano po ba yung mga pagbubunga na pwede po nating maasahan? Di po ba? Doon po sa Romans chapter 1 verse 13, tinukoy po ang mga kaluluwa na naaakay sa Panginoon bilang bunga. Doon po sa Romans chapter 6 verse 22, yung buhay na ipinamumuhay sa kabanalan ay isang bunga. Ano po? Doon po sa Romans chapter 15 verse 28, yung pong masigasig na paglilingkod, buong pusong pagsunod sa Panginoon ay bunga na tinatawag. Doon po sa Hebrews chapter 13 verse 15, binanggit po doon na ang pagpupuri ay bunga ng mga labi na nagpapasalamat sa Diyos. The fruit of our lips, giving thanks to the Lord. So, binanggit po yung salitang bunga. Doon po sa 1 Corinthians 15 verse 58, sabi po, our labor in the Lord is not in vain. Ang ating mga pagpapagal, ang ating mga lahat ng ating mga pagpapagal, hindi ito nawawalang kabuluhan. Ito ay may bunga. At doon po sa ating teksto ng ating pong theme verse ng PAG sa Galatians chapter 5, verses 22 to 23, the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience. Ano po? Mga bunga ng Espiritu, yung character ng Panginoong Hesus na nakikita sa buhay ng isang tunay na mananampalataya. Yan po ay mga bunga. Amen po ba? Hallelujah. At anuman pong mga pagbubunga ang hinahangad natin sa ating mga buhay na nais nating mangyari at maranasan, ito po ay posible. Ito po ay kalooban ng Diyos na mangyari sa magitan ng ating pananatili, sa magitan ng ating pagiging masunurin sa Kanya, pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Kaya nga po, napakahalaga na patuloy po nating piliin sa ating pong mga buhay na tayo po ay manatili sa Kanya. Amen po ba? Hallelujah! Manatili, remain connected. Hindi lang po yung tayo ay makonekta. Dapat po tayo po ay magkaroon ng tunay na pagpapasya na sa buong buhay ko, mananatili ako sa Panginoon. Pipiliin ko ang kanyang kalooban, makikinig ako sa kanyang sinasabi, sapagkat pinakamabuti ang makinig at sumunod sa kanyang mga salita. If you abide in me and my words abide in you, ask me whatever you wish and it shall be given to you. Actually po itong verse na to parang naging one of my life verse po sa aking buhay. Allowed me po, pahintulot niyo po na ma-share ko po ang isang testimony patungkol po sa bagay na ito. Noong pong 1986, sa altar po na ito, habang may altar call po ang Pastor Tengson, ako po ay, binigay po ng Lord sa akin yung verse na yan. If you abide in me and my words abide in you, ask me whatever you wish and it shall be given to you. At habang ako po ay nandyan, sabi ng Lord, ask me whatever. Sabi ko, Lord, my family. Sapagkat naramdaman ko po ang pagkatawag ng Panginoon para po sa pag-aaral sa Bible School, para ma-prepare sa pagpapastor. So panganay po ako sa aming magkakapatid, mahirap lang po yung buhay namin. Parang ang dami ko pong binubuong pangarap kung paano po makatulong sa kanila bilang ako ay panganay. At alam kong malaki ang expectation ng family ko para sa akin bilang panganay. Ngunit nadama ko po yung pagkatawag. Kaya sa altar na ito, 1986, God speak to my heart and He gave me that verse. If you abide in me and my words abide in you, ask me whatever you wish and it shall be given to you. Ask me whatever. Sabi ko, Lord, my family, Panginoon yung pamilya ko, panganay ako sa aming magkakapatid, pananagutan ko po sila. Pakiramdam ko, nasa aking balikat yung malaking pananagutan para po sa kanila. And then, the Holy Spirit gave me His Rhema word for me nung time na yon. Sabi po niya sa akin, kasi sabi ko, Lord, yung family ko, pananagutan ko sila, responsibilidad ko sila, panganay po ako. And then the Holy Spirit spoke to my heart, your responsibility is my responsibility.
If your family is your responsibility, take my word, hold on to my word, they are my responsibility. Ang sabi po ng Panginoon, sumunod ka lang sa akin. Bahala ako sa pamilya mo. Sumunod ka lang sa akin, pananagutan ko sila. Sapagkat ang responsibilidad mo ay responsibilidad ko. Kaya't kung ang pamilya mo, ang responsibilidad mo at pananagutan mo, sumunod ka sa akin, pananagutan ko sila. Amen po ba? Sagot ko sila. Ako ang bahala sa kanila. And I choose to obey and trust God. Hindi madali, pero hindi nagpapabaya ang Diyos. Andyan ang aking inay, at yung mga ibang nakakaalam ng sitwasyon ng panahong yon. I was accused, I was misunderstood by many. Minsan may nagsabi pa sa akin, sabi niya, grabe talaga yung si Leonie, wala man lang malasakit sa pamilya. Kadaming kursong pwedeng kuhanin, pagpapastor pa. Ay samantalang ang testimony ng Pastor Tengson, nung siya'y mag-pioneering dito sa San Pedro, sa offering na 15, kanya pa ang G's. Di 5 lamang ang sa kongregasyon. Hello po. Imagine mo nga naman. So sabi nila, walang malasakit. Para sa akin, masakit po yun kasi hindi yun lahat totoo. Hindi po totoo yun. Walang malasakit, walang pakialam. Parang masunod lang yung gusto, hindi na iniintindi kung ano magiging kalagayan. Pero hindi po totoo yun. I choose to obey God because God has a promise that the Lord will bless my family. Na ang Diyos ang bahala sa kanila. Kapag sumunod ako sa Panginoon, sagot sila ng Diyos. At totoo ho ang Diyos. Tapat po ang Diyos. Wala akong sino man sa kapatid ko na natulungan sa kanilang pag-aaral, financial. Wala akong sino mang naabutan sa kanila para sa kanilang pag-aaral. Ngunit nakita kong itinaguyod sila ng Panginoon. Pinaaral sila ng Panginoon, pinakain sila ng Panginoon, binigyan sila ng trabaho ng Panginoon, at binigyan sila ng Diyos ng kanya-kanyang bahay. Second year na po ako sa Bible School. Pag uuwi po ako at magkakaroon po kami ng block break, block po kasi sa Bethel, every block break po, umaapila pa rin po ako, Lord, sige na po, pwede po bang mag-a-abroad lang po ako? Makapagpagawa lang po ng bahay. Sapagkat ang bahay po namin, sabi nga po, aring po ukang are, ay mapapagkamal ang subdivision kung wala lang yung bahay namin. Makapagpagawa lang po, Lord, ng bahay. Pero laging nire-remind ako ng Lord, anak, huwag kang mag-aalinlangan sa aking pangako sa iyo. Sagot ko ang pamilya mo, ako ang bahala sa kanila. And God is faithful. Tapat po ang Diyos. Hindi siya nagpabaya. Nakita ko po ang kanyang kagandahang loob at ako'y nagagalak sa Panginoon na makita na ang aming buong pamilya ay nagsisilbi sa Lord sa iba't ibang paraan ng paglilingkod ayon sa pagkatawag ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. When we say yes to the Lord, and we trust His word and promises to us, the Lord is always faithful to fulfill what He says. Sapagkat ang Diyos ay hindi gaya ng tao, hindi siya sinungaling, ang kanyang sinabi ay kanyang ginagawa. Pag nangako siya, tiyak ito'y kanyang tutuparin. Pahalagahan po natin ang Diyos at ang kanyang mga salita. Patuloy nating pagtiwalaan ang Panginoon at salamat sa Panginoon. Ang Diyos ay napakabuti, ang Diyos ay kahanga-hanga, ang Diyos ay sagana sa kanyang kagandahang loob. Choose to stay connected to Jesus Christ. Piliin po nating manatili sa Kanya. Piliin po nating sumunod at makinig sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako.
at maaasahan po natin ang isang tunay na pagbubunga sa ating buhay kung tayo po ay mananatili sa Kanya. Wala pong makapagbibigay ng bunga sa atin maliban po sa Kanya. We are not able, wala po tayong kakayanang mag-produce ng bunga. Ang bunga ay galing sa Diyos, galing sa Kanya lamang ang tunay na pagbubunga. Amen. Kaya manatili po tayo. Amen? Manatili tayo. Pahalagahan natin siya. Igalang natin ang lubos ng Diyos. Higit sa kanino mang tao. Pahalagahan natin ang Kanyang sinasabi. Sapagkat ang pinakamahalaga ay ang Kanyang salita. Amen po ba? Amen. Nandiyan po ba tayong lahat? Amen. Pangatlo po. Walk in love. Manatili sa pag-ibig. Love is the fruit of the Holy Spirit. Sabi po, manatili kayo sa aking pag-ibig. Purihin po ang Panginoon. Doon po sa aklat ng Efeso, yung pong nabanggit natin kanina, nang tanggapin po ninyo, nang tanggapin po natin ang Panginoong Hesus sa ating puso, lahat po tayo na tunay na mananampalataya ay naging dwelling place. Nakatira po sa atin ang banal na Espiritu. Ang Diyos mismo ay nakatira sa atin, kasama natin sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon. Amen po ba? Purihin po ang Panginoon. Ang sabi po ng Panginoong Hesus, kung paanong iniibig ako ng Ama, sabi niya sa verse 9, kung paanong iniibig ako ng Ama, iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Manatili kayo sa aking pag-ibig. So alam na po uli natin, ang ibig sabihin ng pananatili sa pag-ibig ay patuloy na pagsunod sa Kanya. If you really love me, you will obey my words. Sabi po ng John chapter 14, verse 15, ang sabi po dito, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga salita. So ang pananatili sa pag-ibig ng Panginoon ay ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang salita, sa Kanyang kalooban. Tama po ba? Amen. Ano po? So ang ating pong pagsunod sa Kanyang mga utos, sa Kanyang mga salita, sa lahat ng aspeto ng Kanyang mga aral, ang mga prinsipyo na Kanyang ibinababa, hindi natin pinipili kung ano lamang yung madali, kung ano lang yung ating gusto, at kung ano lang yung ating nakasanayan. Hindi po. Dapat yung kabuuang mga aral ng Panginoon ay patuloy po nating niyayakap, patuloy nating pinapahalagahan. Lahat tayo ay wala pa sa kasakdalan. Ako po, lagi ko po itong nababanggit. Sa edad ko na ito, na malapit ng mag-60. Next year ay senior na ako. Madadagdagan na ang aking citizenship. Ako ay heaven citizens, Filipino citizen, at malapit ng maging senior citizen. Sa edad ko po na ito, nakita ko po na tuloy-tuloy ang pagtuturo, tuloy-tuloy ang pagkatuto. Maraming pagkakataon, kailangan kong pagpasensyahan ng aking sarili na minsan may mga bagay na mabagal kong natututunan. Pero isang bagay ang napakaganda. Alam ko na hindi natatapos ang Diyos sapagkat ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa ating buhay habang tayo ay nabubuhay. Ang Kanyang pagtuturo at ang Kanyang pagpapaunlad ay tuloy-tuloy dahil gusto niya na tayo ay akayin sa kasakdalan ng buhay na Kanyang plinano para sa atin. Ang tayo ay maging katulad ng Kanyang anak, to be Christ-like. Kaya yung pagbibuild ng ating character ayon kay Hesukristo ay patuloy na ginagawa ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. At ang sabi po dito, kung tunay na iniibig natin ang Panginoon, tutuparin natin ang Kanyang mga utos. Kaya yung atin hong pagsunod sa salita ng Diyos, yan po ang pruweba, yan po ang patunay na mahal po natin ang Panginoon. Kaya pag kinakanta ho natin ang kantang, I love you Lord, sabayon ho natin ang pag-iisip-isip. At atin po talagang i-meditate. Totoo ba talaga? Hindi ba tayo nagsisinungaling habang kinakanta natin ito? Sadyagang talagang tunay na we really love the Lord. Kasi once we say we love the Lord, ang ating pong ibig sabihin, yes Lord, I am willing to obey you. Nais kong mag-manifest
ang karakter ni Kristo sa aking buhay. Take over, take control of my life. I love you, Lord. I really want to obey you. At lahat ng ito ay posible sa magitan ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu, the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace. Lahat po yan. Amen po ba? Kaya po lahat ng tunay na mananampalataya ay tahanan ng banal na Espiritu. Nasa atin ang Diyos mismo na nanahan sa atin at siya ang tumutulong sa atin upang maipamuhay natin ang kalooban ng Panginoon. Kaya ho, posible. Posible ho talaga. Ganyan po kabuti ang Panginoon. Sa aklat po ng Romans chapter 5, ang sabi po dito, verse 2 and 5, sa magitan ng pagsampalataya kay Jesucristo, tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. Amen. At lahat tayo nagagalak dahil sa ating pag-asa na tayo ay makakabahagi sa kanyang kalwalatian. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang ating mga kahirapan. Ang ating mga kahirapang tinitiis dahil alam nating ito'y magbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Verse 5. Hindi tayo binibigo ng ating pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating puso sa pagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Receive in your spirit. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ibinuhos sa ating mga puso ang pag-ibig ng Diyos sa magitan ng banal na Espiritu Santo. Mga kapwa ko kapatid, mga mananampalataya, ibinuhos sa ating puso yung walang kondisyong pagmamahal ng Ama. Yung matatag na pag-ibig ng Panginoong Hesukristo, ibinuhos sa ating puso ng banal na Espiritu. Kaya posibleng makalakad tayo ng may pag-ibig, makapanatili tayo sa pagsunod, sapagkat ang pag-ibig ay ibinuhos sa ating puso. Inilagay ng banal na Espiritu at ito ang tumutulong sa ating maging matatag, maging matibay, maitaguyod tayo sa anumang sitwasyon, sa anumang panahon ng ating mga buhay, ang tayo ay makakapanatili sa kanyang pag-ibig. Nandyan ang banal na Espiritu. You have the Holy Spirit. We have the Holy Spirit in us. God Himself is dwelling in us, helping us, strengthening us, comforting us, our faithful friend who is always with us in whatever situations, in whatever challenge, in whatever trials in our lives. The Holy Spirit is there helping and strengthening us. Tinutulungan po tayo. Hallelujah. Itataguyod tayo ng kanyang pag-ibig. Alam niyo po ang sabi ng John chapter 1 verse 16? Ang patotoo po ni Juan. Dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa pag-ibig ng Panginoong Hesus, tumatanggap tayo ng abot-abot na kaloob. Dahil sa kanyang pag-ibig. Nagsimula tayo sa masaganang pag-ibig ng Diyos at araw-araw sa buong buhay natin hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, itataguyod ka ng pag-ibig ng Diyos. Itataguyod ka ng pag-ibig ng Diyos. Alam niyo, minsan bilang mga mananampalataya, may mga pagkakataon na sasaktan natin ang puso ng Panginoon, hindi natin naunawaan ang kanyang kalooban, hindi natin siya nasusunod, tayo ay kanyang itinutuwid. Pero anong sabi po ni Jeremiah doon sa Lamentations? Kahit sa panahon ng pagtutuwid, hindi nawawala ang kanyang pag-ibig. Kahit sa panahon ng pagtutuwid, hindi nawawala ang pag-ibig ng Diyos. Hindi niya gusto na tayo ay makitang nasasaktan. Itutuwid ka niya dahil mahal ka niya. Hindi ka niya itinutuwid para lang ikaw ay saktan. Hinahayaan kanyang masaktan dahil gusto niyang lalo kang magbunga. Ganyan kadakila ang pag-ibig ng Panginoon. At dahil sa kanyang pag-ibig, abot-abot na kaloob. Lahat ng ating mga pinagdadaanan, lahat ng ating nararanasan, ang nais ng Diyos, maranasan natin ang kanyang pagmamahal.
Maranasan niya. Maranasan natin yung kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Naalala ko po nung time na ang Pastor Emil ay naranasan niya po yung multiple stroke, na siya po ay 3 weeks na naka-diaper, nakalimutan po lahat, pati pangalan niya. At that time, I have seen the grace of God. Alam po ng family ko na siya ay may karamdaman, maraming tao nakakaalam ng kanyang sitwasyon, pero wala pong nakakaalam dun sa detail na hinaharap namin bawat araw pagdating po doon sa gamot na kailangan po niyang bilhin. Wala ho. Kami lang po as a family. Wala pong ibang nakakaalam. Ano po? Na everyday, kailangan niya ng 1,500. Sa loob ng isang buwan, kailangan niya ng 45,000. 5 months po yun. 5 months po yun. Pero alam niyo po ba, habang nandun siya sa ganong kalagayan, sabi ko, Lord, kayo lang naman po ang source ng healing. Kayo lang naman po talaga ang manggagamot. May gamot, may medicine, o wala. Nasa iyo lang naman po talaga ang buhay. Pero kung kalooban niyo po na itong medicine na to, na inreseta, ay magamit para sa kanya, kayo rin po ang magpo-provide. You are the only source of healing. You alone claim as healer. Pero alam niyo po, every time na meron pong darating na gagamitin ng Diyos na daluyan para po magbigay ng financial, may mag-abot anumang halaga yan, nakatala sa langit, nakatala sa aking notebook at sa aming puso. Pero every time na darating po yun, alam niyo po ang sasabihin ng Lord, pag yan po ay natanggap namin, nakikita ko kayo, nakikita ko ang inyong kalagayan, nakikita ko ang inyong pangangailangan. Mahal ko kayo at araw-araw ko itong patutunayan. Amen. Hindi madali ang ating mga pinagdadaanan. Maaari hindi alam ng lahat ng mga tao ang detalyeng nararanasan mo, ngunit may Diyos na all-knowing. May Diyos na nakakakita at nakakaalam ng lahat ng bagay. Yung Diyos na mapagmahal na magtataguyod sa iyo. Yung Diyos na ang kanyang pag-ibig sa iyo ay napakasagana at patuloy na ibibigay ang biyaya sa iyo sa iba't ibang paraan. Grabe po ang Panginoon. Kahanga-hanga po ang kanyang kilos. Nalaman na lang po ng aming buong family at ng iba, even ng church, ng congregation, na dumaan kami sa ganoong kinakaharap pagdating sa financial after 5 months. Nung tapos na po yung pong reseta para sa kanya doon sa kanyang naging condition po na yon. And God is really good. And I have seen the grace of God. Ako po ay merong iniinda sa akin, katawan that time, mahirap po sa akin ang magbubuhat. No po. Dahil po doon sa aking matres. And I have seen the grace of the Lord. Ako hihangang-hanga, manghang-mangha ako sa Panginoon kasi pag gabi, ako na lang mag-isa, ako talaga Lord, talagang kamangha-mangha po kayo. Hindi naman ako nag-aral ng caregiving, kung ano ang tamang paraan, kung paano magbuhat, kung paano. Ako po'y talagang hangang-hanga at manghang-mangha sa Lord. Sabi ko, grabe Lord. At kahit sa ganong sitwasyon, ang ipinaparamdam ng Lord. Hindi po ako nakaramdam ng pagkiinip kasi patuloy na ipinapaunawa ng Lord, lahat ng bagay sa daigdig na ito'y pansamantala. Yang dinadaanan nyo yan, pansamantala lang yan. Isang araw matatapos yan. And I'm always looking forward for that day. Alam kong pansamantala lang to. 3 weeks siyang nakadiaper. Pero nung pang-apat na linggo, nagsimula na po siyang tumayo, inaakay at nagtuloy-tuloy na po hanggang siya'y lubos na nakabalik doon sa dati niyang kalagayan. Pero yung mensahe, yung yakap, yung pagmamahal ng Diyos, yung pagpapatunay ng kanyang presensya sa ganong sitwasyon, damang-dama at mananatili, laging inspirasyon sapagkat tunay na mabuti ang Diyos. Amen po ba? Let's remain in His love. Let's keep on believing His love.
never doubt His love. Dahil sa lahat ng panahon, ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili. Kahit sa panahon pumapalpak tayo, ang kanyang pag-ibig na sobrang mapagpasensya ay laging iniaabot para akayin kang palapit sa Kanya. At kilalanin na kung wala siya, wala kang magagawa. Yun lang naman ang gusto ng Lord eh. Yung ma-realize lagi natin na kung wala ang Diyos, anumang pagsisikap natin ay mapupunta sa pagkabigo. Pero with God, all things are possible. Amen po ba? Amen po ba? Then just last week, ang Pastor Emil, bigla po inatake ng gout. Pero sabi ko, siguro gusto mo lang, Lord, may gusto na namang patuloy. Talaga siya po yung nagtaka, ano bang kinain ko? Napaka-disiplinado po ng pastor. Glory to God. Hindi ho yan matatakam kahit hayinan ninyo yan ng pagkasarap-sarap pagkain. Ay nako, talo kayo talaga dyan. Hindi ho yan matatakam. Hindi ho yan mapapakain, basta't yan ay may seasoning. Kaya sabi niya, ano bang, bakit ako'y inatake ng gout? Ano bang nakain ko? Ang napagsuspitsahan, baka gamit na mantika ang kanyang nagamit sa pagkapagluto. Yun lang po. And then after po noon, meron lang po kaming pinainom sa kanya, aba, nagtuloy-tuloy na po. Pero alam niyo po, the Holy Spirit is always there. Nandiyan ang Espiritu Santo para magpatatag. Sabi ko, asawa ko, ang message yung nakaraang linggo, ang bunga ng Espiritu Santo ay pagiging matyaga, mapagtiis, mapagpasensya. Total, hindi lang naman ikaw ang dumadaan kasi habang may tiisin ka, kasali din ako. Nakatutuwa ako sa Kanya. Pareho naman tayong may dinadaanan dito. Hilingin natin sa Holy Spirit na patuloy na ang bunga ng Espiritong pagpapasensya, pagiging matiis at matyaga, patuloy nating maranasan sa pinagdadaanan na ito. Sabi ko, alam mo ako, lagi ko itong naiikwento sa iyo at ako'y tuwan-tuwa dito. Sabi doon sa aklat ng John chapter 16 verse 21, kapag manganganak na ang isang babae, siya'y nalulungkot sapagkat dumating na ang araw ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak niya, nakakalimutan na niya ang kanyang paghihirap sapagkat nagagalak na siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sangkatauhan. Lahat po ba ng mga nanay makakapagsabi ng amen? Naintindihan niyo po yung sinabi ng verse. Sabi daw pag malapit ng mga anak, ay talaga naman pong, ay nalulungkot na. Bakit nalulungkot? Ay kasi talagang matindi yung hirap. Nung po ako minsan ay nung ako po'y nanganganay, sabi ko po, ako yata'y manganganak na. Sabi baga naman ng hilot, ay nako, ang hitsura mong yan, ay hindi, ang inyong hitsurang yan, hindi pa ho kayo manganganak, hindi pa ho kayo nangibit. Kailangan pala yung gibit. Hindi pa daw. Hindi pa ho. Itong nararamdaman kong sakit na ito, hindi pa pala. Sa totoo lang po, sa lahat ng mga nanganganak, normal man yan o nasesaryan, ay sadyahon kung hindi nyo alam na talagang ang panganganak ay sadyang normal na gayang kasakit, ay baka akala nyo kayo mauutas na. Agree ho ba ang mga nanganak? Ay sadyang kung hindi nyo alam na sadyang gayaan, ay talaga, at tapos kayo dumadaan, ay sadyang gayaan nga. Ay ganyan talaga ang mga nganak. Kapag iyan ikay sunod-sunod na, ang sasal ay talaga namang dugtong-dugtong na, malapit na. Sabi doon. Ganyan talaga naramdaman. Pero, meron pang sumisigaw, di na uuli. Abay, naka-6 pa, naka-7 pa. Ay siya, napauli pa ng maraming kauuli. Ay bakit? Nakalimutan na daw. Nakalimutan na daw yung sakit sapagkat ang sobrang nangingibabaw, yung kagalakan, nung makita yung buhay, nung makita yung baby, naku po, kalalabas pa lamang at di pa nakakausap, nakalimutan na ang sakit. Nung hinuhog ko na, kinakausap na, tumatawa na, lalong nakalimutan ng sakit. Kaya nasundan. Kaya kahit ang sabi, hindi na daw uuli. Hello? Amen po ba? Sabi ko po kay Pastor Emil, asawa ko, alam mo ga, yung ilustrasyon na yan na sinabi sa Bible, yan lagi kong inspirasyon. Pag ako ay may pinagdadaan ng painful situation, painful experiences, I'm always looking forward for one new thing, one good thing
something good is coming forth. Something good is going to happen. Ganyan ako lagi. Pakiramdam ko'y ako'y manganganak. Kaya kahit may pain, may bagong buhay, may bagong bagay, may paparating, kaya panay ang sasal. Are you with me? Nandyan po ba kayo? Sabi ko, alam mo asawa ko, gaano ko man ari ipaliwanag sa iyo, hindi mo ito maintindihan dahil wala kang matres. Hello? Sabi ko sa kanya, ay kahit gaano ko ari ipaliwanag sa iyo, ang makakaintindi lamang na ring pain na sinasabi ko, yung mga nanganganak. Sabi kong gano'n sa kanya. Eh ngayon, mayroon din gusto ang Diyos na bagong bagay. Kaya yung pain na nararanasan mo, hindi panganganak ang gagamitin mo. Yan mismong gout na yan. Sabi ko, sa totoo lang ko during the camp na ko po, nandyan ho kami, May 11 ho nag-start. Kahapon lang ho siya nakalakad. Nang mag-isa. At nakakain ng hindi sinusubuan. Dahil gusto niya hong ibalita sa inay na nakakakain na siya, dahil baka mag-alala at ako'y di nitutulog kagabi. Sabi mo sa inay, nakakain na ako. Ako na mismo ang kumutsara. Gusto pa yata pabidyohan eh. Pero I know God has a plan. Ba't niya inallowed? Plano-plano pa naman niya. Alam niyo po, sabi ko niya, alam mo asawa ko, yung pain na yan, every time na lagi po, let's expect something from the Lord. Kasi hindi tayo papayagan ng Diyos na dumaan sa anumang pain nang wala lang. God has a plan, God has a purpose. Amen po ba? Kaya kung may pain na pinagdadaanan ka, magpasalamat ka. Sintomas lang yan na may paparating na magandang bagay. Amen? Amen? Hallelujah? Hallelujah? Do not resist that pain. Welcome it with faith in God. Thank you, Lord. Hindi ho are eternal. Amen? Pansamantala lang po are. New life, new thing is coming forth. May papalabas, may paparating na mabuting bagay. Kaya mga minamahal, sa anumang ating pong pinagdadaanan, ang Diyos ay sagana sa kanyang biyaya. Ang kanyang pag-ibig ang magtataguyod sa atin. Ang banal na Espiritu ang magbibigay sa atin ng kakayanan na tayo ay makapagtiis ng may kagalakan. Grabe ang pangako ng Diyos. Sabi ni Paul sa mga tiga-Tesalonica na dumadaan sa paghihirap, sabi niya po doon, sa kabila ng kanilang mga kahirapan. Ang mga kapatiran sa Tesalonica ay nakapagtiis ng may kagalakan. Madali ho ang magtiis. Ang tanong, kumusta ang kagalakan? Hello? Hello, amen? Ay madali ang magtiis. Ay kaya lamang ay maraming nagtitiis ay nagrereklamo. Maraming nagtitiis ay kung ano-ano ang mga naiisip at nasasabi. Pero, sabi po doon, sa magitan ng kapangyarihan, nagmumula sa Espiritu, ang bawat mananampalatayay makapagtitiis ng may kagalakan. Kasali ho tayong lahat doon. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Walang pagsubok na dumating sa ating buhay na hindi dumaan sa timbangan ng Panginoon. Huwag mong timbangin ang pinagdadaanan mo sa pinagdadaanan ng iba. Ipambihira, para yan lang agak ka na eh. Aba, teka po, hindi ho kayo ang tumimbang. Huwag niyong maliitin. Amen? Ang Diyos ang nakakaalam ng ating kakayanan. Ang Diyos ang nakakaalam kung ano ang kaya nating dalhin. At wala siyang ipapahintulot sa atin ang hindi nating kaya. Maniwala po tayo. Tutulungan tayo ng Espiritu na makapagtiis ng may kagalakan. Kaya ang sabi po, ang prayer po ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, nawa ay palakasin kayo ng Diyos ng kanyang dakilang kapangyarihan upang makatagal kayo, makapagtiis kayo sa lahat ng bagay ng may kagalakan. Amen. Amen. Nawa ay mapuspos tayo ng kanyang dakilang kapangyarihan upang tayo'y makatagal. Amen po ba? Upang tayo'y makapagtiis sa lahat ng bagay ng may
kagalakan. It is only possible through the Spirit of God. Amen? Kung tayo'y mananatili sa kanyang pag-ibig, hahayaan natin ang Espiritu Santo ang patuloy na manguna sa ating mga buhay, makakalakad tayo sapagkat itataguyod tayo ng pag-ibig ng Panginoon. Palalakasin tayo ng kanyang presensya. Kaya ang sabi po ang prayer po ni Apostle Paul sa mga taga-Philippians, sabi niya, naway sumagana ang pag-ibig ng Diyos sa inyong mga buhay. Nawa ay masangkapan kayo ng malinaw na pagkakilala. Nawa ay masangkapan kayo ng malawak na pagkaunawa para sa bawat araw, mapili ninyo lagi ang pinakamabuti. Mapili ninyo lagi ang pinakamahalaga para pagbabalik ni Kristo, matatagpuan tayong walang kapintasan. Purihin po ang Panginoon. Amen? Ang bunga ay mula sa banal na Espiritu na naninirahan sa atin. At posible tayong makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos sapagkat ang Espiritu niya ay naninirahan sa atin. Ang pagpili lamang ay nasa atin kung pipiliin nating manatili sa Kanya. Amen? Manatili sa Kanya, maging masunurin sa Kanya. Mga minamahal, tiyak ang pagbubunga. Amen? Manatili tayo sa Diyos, sa source ng lahat ng ating mga kailangan. Be connected to the Father, the source through Jesus Christ. Let's remain connected to Jesus, the only source of life and fruitfulness, and remain in His love. Let the fruit of the Holy Spirit be manifested in us. Ang lahat ng ito ay para sa karangalan ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoong Jesus, kayo'y magbubunga at kalooban ng Diyos na tayo'y magbunga para sa karangalan ng Kanyang pangalan, para maparangalan ang Panginoon. All for His glory. Nais ng Diyos, mabigyang karangalan ang Kanyang pangalan sa magitan ng ating mga buhay na maghahayag ng kalakasan ng Panginoon. Lahat tayo'y mahina, wala tayong magagawa sa ating mga sarili. Ngunit dahil sa Kanya, ang lahat ng bagay ay ating magagawa. Ikaw ay anak ng Diyos. Tahanan ng Espiritu Santo, piliin mong sumunod sa Kanyang mga salita. Ang tunay at ganap na pagbubunga ay mararanasan ng bawat tunay na mananampalataya. All for His glory. Para maluwalhati ang Panginoon. It's not your strength. It's not our might. It is by the power of the Holy Spirit. Amen po ba? Amen. Tayo po'y manalangin. Salamat aming Diyos. Thank you for sending your word to your people. Thank you for touching their spiritual life. Thank you for comforting them, confirming your word to them. You are the source. You are the source. Kayo ang Diyos na pinagmumulan, may-ari ng lahat ng bagay. Kayo ang Diyos na aming mapagtitiwalaan. Marami pong salamat. Na anuman ang pangangailangan, Panginoon, ang iyong biyaya ay sagana, Panginoon. Kung meron pong mga nandirito na hindi pa po lubos ang kanilang natiyak, ang kanilang pakikipagrelasyon sa inyo, paunawa po ninyo. Ang unang hakbang para sa isang tiyak na pagbubunga ay ang pagkakaroon ng tiyak na relasyon sa inyo, aming Ama, sa magitan ng Panginoong Jesucristo. At sa bawat mga anak nyo na nandirito, anuman po ang kanilang mga pinagdaraanan, anuman po ang mga hamon at pagsubok na kanila po, Panginoong, nararanasan. Ito man ay physical, ito man ay mga financial difficulties, ito man ay concerning sa family,
o sa relationship, o tungkol, Panginoon, sa kanyang work, o tungkol sa kanyang alalahanin, malapit na naman ang pasukan, kumusta, makaka-enroll ba? Kayo po ay Diyos na mabuti. Hayaan niyong maramdaman ng bawat isa ang iyong pagmamahal. Makita kayo sa inyong kadakilaan, makita kayo sa inyong kapangyarihan, makita kayo na Diyos na tapat at hindi nagpapabaya. Banal na Espiritu, patuloy niyong iparana sa bawat isa ang inyong masaganang biyaya. Hindi kayo nagtatangi. Ang hinahanap niyo lang ay isang pusong nakasuko, pusong umaamin at kinikilala na kayo ang makakatulong, kayo ang may magagawa, kayo ang Diyos. Lord, salamat sa iyo. Salamat po ng maraming sa inyong kagandahang loob. Salamat po ng maraming sa inyong katapatan. Salamat po ng maraming sa inyong banal na presensya. Salamat po, Diyos. Salamat po. Hallelujah. May ipinapaalala ang banal na Espiritu Santo sa iyo. Mga pangako na sinabi sa iyo ng Diyos, maaring sa matagal na panahon. Ngunit hindi yun nakakalimutan ng Lord. Lagi siyang may paraan, laging may panahon upang ganapin ang kanyang pangako para sa iyo. Nakikita ng Diyos ang iyong mga alalahanin. Piliin mong manatili. Piliin mong sumunod sa Kanya. Mahalin mo siya ng higit sa kanino mang tao. Mahalin mo siya ng higit sa iyong mga pangarap. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso. At pakinggan mo ang Kanyang sinasabi. Sapagkat higit pa sa iyong iniisip, higit pa sa iyong inaasahan ang inihanda ng Diyos sa umiibig sa Kanya ng lubos. Totoo na hindi pa nakita ng iyong mata, hindi pa narinig ng iyong tenga, hindi pa sumagi sa isipan mo ang mabuting inihanda ng Diyos, at mangyayari lang ito kung pipiliin mo na makinig at sumunod sa Kanya. Thank you, Holy Spirit. Thank you for touching your people's heart. You know their needs. You know them personally, God. Thank you for your faithfulness. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for giving your Rhema word. Thank you for giving your personal word, oh God. Your personal message, Lord. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Hayaan niyong makita ng bawat spiritual na mga mata, Panginoon, ang inyong kadakilaan. At masabi namin, wala kang ang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, Panginoon. Pagtitiwalaan namin kayo, Panginoon. Pipiliin naming sundin kayo sa aming mga buhay. Hallelujah. Hallelujah. Awitin po natin ang awiting ito ng pagsamba at tugon sa Diyos. Hallelujah. Ideklara natin ang buong puso
At hayaan natin na sa kaloob-looban ng ating mga puso ay makita natin ang Diyos sa kanyang kadakilaan at makita nating tunay na siya'y kangahanga, tunay na wala siyang katulad. Iniimbitahan ko po na tayo ay tumayo sa ating pong pag-awit ng korong ito. Hallelujah! Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you for giving your Rhema word, God. Thank you, Holy Spirit. You alone sustains us. You alone, oh God. Thank you, Holy Spirit. We are weak, but you are strong. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Patuloy nating isuko ang ating buhay habang patuloy nating inaawit. Siya lang ang mamahalin natin ng lubos. Kanyang salita lang ang ating pakikinggan. Hallelujah. Hallelujah. Open our spiritual eyes, O God. Allow us to see you, God, in your greatness, in your goodness, in your mercy, O God. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Oh, we give you praise. Yes. Yes. Strengthen your people, O God. Thank you, Lord. Believe God. Believe God. As you are singing. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man. Lahat ng awit sa mundo, di kayang ilaraw. Yes, Lord. Hayaan niyong makita ng bawat isa ang kadakilaan ninyo sa kanilang mga buhay. Yes, Lord. Open everyone's spiritual eyes, oh God. Yes, Lord. Thank you, Holy Spirit. Yes. Oh, in the name of Jesus, let the eyes of our spirit be open. Yes, Lord. Allow us to see you, God. Your power, your greatness, oh God. Yes, Lord. Amen. Yes, oh Lord. Once again, for the last time, wala kang katulad. Yes, hallelujah. Naglilingkod ka sa isang Diyos na makapangyarihan. Diyos na makaya. Diyos na walang katulad. Hallelujah. 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 He is the source. Nothing is impossible with God. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Tunay na wala kayong katulad. Ang mabuting Ama na mapagmahal, hindi marunong magpabaya sa kanyang mga anak. And we are grateful. We are sons of God. We belong to you, O God.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your great love towards us. Thank you, Holy Spirit, for empowering us, strengthening us, helping your people, O God. Salamat po ng marami, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita. Salamat po sa inyong pagtagpo. Salamat po sa inyong pagsasalita. Salamat po, Panginoon, sa inyong mensahe sa bawat isa. Ingatan niyo po sa aming mga puso, Panginoon, ang iyong mensahe. Tulungan niyo kami na lalong sumandal at dumipende sa iyo. Sa bawat panahon, sa bawat sitwasyon, laging hanapin namin ay ang iyong kalooban. Pahalagahan ka namin, Panginoon. Tunay po aming Diyos na kami mahina at wala kaming magagawa kung wala ang tulong niyo. Kaya sa iyo lang po kami patuloy na sasandal. Magpapakababang palagi, Panginoon, sa inyong harapan at kikilalanin, Panginoon, ang kahalagahan ng inyo po, Panginoong pagsama sa aming mga buhay. Marami pong salamat. Ano man po ang pangangailangan ng inyong mga anak, aking pong idinadalangin ang inyong masaganang pagkilos sa kanilang buhay. Pagalingin niyo po ang mga karamdaman, for you alone is the source of healing. Sila po na may mga suliranin, Panginoon, sa mga finances o sa kanilang mga work, Panginoon. God, you are good and faithful. Hayaan niyo pong makita nila ang inyong biyaya. Patuloy niyong palaguin ang spiritual na buhay ng iyong mga anak. Patuloy niyong patatagin ang kanilang mga pananampalataya. Patuloy niyong pag-alabi ng aming mga paglilingkod sa inyo. At ang iyong iglesia, Panginoon, ay makalakad ayon sa iyong pagkatawag. Thank you for blessing your people. Thank you for blessing your church, O God. Thank you, O God. Thank you, Holy Spirit. Salamat po ng marami, O Diyos. Salamat po ng marami sa umagang ito. Ingatan niyo po sa puso ng bawat isa sa amin ang iyong mga salita. Tulungan po ninyo kami na patuloy na maipamuhay, Panginoon, ang inyong mga aral. Alam po namin, ang lahat ay posible dahil sa inyo na nagpapalakas at tumutulong sa bawat isa sa amin. Salamat po aming Diyos sa iyong mensahe. Salamat po ng marami sa magandang araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa inyong kagandahang loob. Continue to bless your church, Panginoon, ang San Pedro Bethel Temple, Panginoon, mula sa Pastor Danny, Panginoon, ang kanyang family, Lord, sa family ng Pastor Bong, Pastor James, Panginoon, Pastor Nestor, Panginoon, sa lahat ng mga diakono, sa mga kapatiran, Panginoon, Lord God, sa buong kongregasyon na ito, salamat po ng marami. Salamat po na kayo ay tapat, kayo po ay nakatingin, alam niyo ang lahat ng bagay, at kayo po ang mabuting Diyos na patuloy, natatagpo ng lahat ng mga pangangailangan. Para sa inyong karangalan, para sa inyong kapurihan, binibigay po namin sa inyo ang aming mataas sa pagsamba, ang mataas sa pagluwalhati, at sa iyo lang namin ipagkakatiwala ang lahat sa aming mga buhay. This is our prayer, Father God, in Jesus Christ's name. Everybody say, Amen and Amen. God bless you.